Ito yung mga sign na nakuha nila ni Katiit sa ilalim. Mga coral na ito eh. Ang pagkasabi ni Sir, nasa 40 feet. Ganun talaga. Pagdating sa pagti-treasure hunting, marami tayong nadidiscover sa ilalim ng lupa. Pero ang iba nito, hindi naman masasabi na lahat talaga nilagay ng mga Japanese Imperial Army, kasi yung alam naman natin yung ilalim ng lupa mga katits. Meron talagang mga mineral na nakahalo sa ilalim, lalo na pag ang plastada sa lugar, malapit sa dagat. Kahit aabot pa yan ng mga 5 meters, 10 meters, meron talagang mga coral, mga malalaking shell, dahil nandiyan na yan sila sa ilalim. Pero ang iba, ginamit talaga ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan sa pagtago ng mga kayamanan sa isang lugar. Ang mga coral, seashell, kasi may meaning, siminto. Ito yung siminto, sinabi ni Zero. Bumula yung muriatic. Pero para sa akin, dapat hindi muriatic ang ilagay nito eh. Ibila dito sa araw, tapos pag tuyong-tuyo, patakan ng kalamansi. Pag bumula, ay sigurado, siminto talaga siya. Pero itong kinaser, muriatic ang nilagay. Kaya medyo bumubula kasi ang muriatics, hindi lang sa siminto, pati lumot, bumubula yan eh. Kaya dapat hindi basta-basta yan gamitin para magkilatis lang ng siminto na nakukuha sa ilalim. Pero yung mukha nito, parang mukha din ng siminto. May mga kabhang. Ito yung mga bato na nakuha sa ilalim. Mamaya, bigyan nating gabay si Sir dito sa mga science area niya na nakuha sa ilalim. Doon sa mga ibang kasamahan natin na nakapalo doon or nakasubscribe doon sa YouTube channel kong Codreader MMS, wala na yun mga katits, binura ka na yan. Kaya ito na yung bago ko, Codreader, tapos may kanji na logo. Kaya mag-subscribe na rin kayo dito sa lahat ng mga kasamahan natin na gustong magpabasa sa mga science area nila. At saka dagdag kaalaman na rin doon sa mga lecture and guide ko pagdating sa pagti-treasure hunting. Ayan o. 40 feet ang pagkasabi ni Sir. Pero makapal pa ito eh. Papunta pa ito sa lalim pag ganitong klaseng mga malalaking shell na nakukuha. Hindi ito mawala. Bigyan natin gabay si Sir kung anong ibig sabihin dito sa mga sign na nakuha sa ilalim. Kasi kung kumpul-kumpulan ito, tapos may siminto, parang style octopus sign ito eh. May mga kabhang. Okay, balik tayo dito sa coral. Ito yung pinaka-highlights ni Sir. Ngayon, pag nakakuha kayo ng ganito mga ka-TH, ibig sabihin, number 1, ang target sa area ninyo ay underwater treasure. Nasa ilalim ng tubig o kaya nasa ilalim ng dagat. Mga ganun ba? Kasi coral ang ginamit. Sinamahan pa siya ng simento sa takip po. Yan. Tapos may shell or kabhang ng kinason sa Bisaya pa. Mga taklobo. Mga anumang klaseng yun. Octopus sign. Pasok ito sa octopus sign. Layer by layer ito. May matigas na takip ng simento. Tapos lalambot na naman. Tapos makikita sila or makakatagpo sila ng butas ilalim. Pagdating sa butas, walang laman. Para siyang style, ang laman niya parang style ngakli lang. Tapos titigas naman. Yun ang octopus na style sa pag-deposit, octopus design, or mga kuiba sa ilalim na, pero hindi pa naman sintro dito ang kuiba, Sir. Parang nakalihis. Kasi pag iguhit natin para maintindihan ni Katits, isang halimbawa, isang ganito, itong hukay ninyo, down sa ilalim. Marami kasing nabablap dito sa design na ito eh. Ganyan yung hukay ninyo. Iguhit natin Ganyan. Down sa ilalim.
Ngayon, itong layer na ito na nasa ilalim, ito yung 40 feet o kaya 15 meters, mga ganun, 45 feet. Makapal ito. Pagdating dito sa baba niya, magkaroon ng spacer yun eh. Ito yung sinasabi ko na ampaw sa ilalim. Yan, ampaw yan. Kumbaga, halo yan. Or, parang clay lang. Yan, yung blue na yan. Ngayon, nagpapasunod pa yan, matigas ulit pagdating sa ilalim. Pero hindi lahat ng parte talaga na matigas. Mayroon na namang ampaw. Pero ang mga trap dito, nasa bandang gilid yan. Yan. Or pagdating sa ilalim, nandito banda sa gilid. Ito yung mga trap niya. Down. Yan. Pag nagkamali kayo sa pagbukas dito sa gilid, ay bubulusok na yung tubig. Papasok dito sa hukay ninyo. Down na yan mga katits. Pasok yan dito. Diyan. Down na yan. Pupunta dito sa hukay ninyo. Mapupuno. Kaya medyo komplikado pag hindi ninyo babantayan. Kasi yung mga octopus sa design sa taniling nila, mayroong mga blank hole, tulad nito blank hole, na dapat bantayanan. At ang laman dyan, mga trap, yun ang na-experience ko or naranasan ko sa ganitong klaseng mga biglang bumubulwak na lang yung tubig pag nabuksan yung mga gilid niya kasi nakadugtong yung tunnel eh. Kaya komplikado pag malalim na at habang palalim ng palalim, lumalagabog ang gilid sa hukay at binubuksan, yun ang mahirap. Matamaan ang trap sa gilid, pornada talaga ang trabaho. Para sa akin, tama itong hukay nila ni Ka-TH kasi nakaano sila ng Pag ganito, pwede rin itong mga simento na to pag malapad. Isang halimbawa, isang layer ito. Iguhit natin para maintindihan ni Sir. Ito yung hukay nila. Sa taas, yan. Butas, down. Ito na yung 40. Sabi niya 40 feet. Palagay natin 40 feet. Sulat natin. 40 feet under. Ngayon, dito sa 40 feet na ito, makapal or malapad yung takip sa ilalim. Lagyan natin ng puti, simento or gray, semi-gray. Ito, or itim na lang. Ito na yung simento sa ilalim. Ito yung natamaan nila. Ngayon, namang hindi nila alam kung gaano ba kalapad ito. Papunta ba yan sa gilid na yan? Papunta dyan sa gilid na yan. Ang tawag naman ito, leather jacket deposit. Isang halimbawa, ito na yung simento. At may kapal ito na 2 meters to 3 meters. Yan. At may lawak nito na 6 meters to 8 meters ang lawak. Simula dyan sa direksyon na yan, papunta dito. Papunta dyan. Ngayon, ulitin natin ang hukay nila nandito sa bahaging ito. Hindi nila nakuha ang side. Ibig sabihin, nandito lang yung hukay nila. Yung side na ito, exist itong side na ito. Malay natin, ito, ang parting ito, exist, tinatamaan sa hukay nila. Ito yung tinatawag na concrete leather deposit. Madalas, itong layer ng batong ito na makapal, itong simento na yan, madalas, sinisiksikan ng deposit yan mga katits. Dito banda sa gilid, tanggalin na natin para maintindihan ni Sir. Ito, dito banda sinisiksikan yan. Yan, sinisiksikan. Pwede sinisiksikan yan ng 2 barita, 4 na barita dyan banda.
Kaya mas mainam din pag nakatama ng mga simento tulad dito kay sir. Simento lang ang tamaan. Gamitan talaga ng metal detector. Dito sa bandang gilid. I-drip ang detector o sa gilid at saka paano sa ilalim. Pero sa layer talaga ng simento, hindi talaga magkalayo na mayroon talagang deposit yan. Mga leader type deposit. Yan lang ang payong kaibigan ko sa inyo, sir. Kasi simento talaga ito eh. Mapapansin natin. Okay. Yun lang masasabi ko. Review na lang ito, sir. Detect ninyo ang gilid sa layer na ito kung saan nyo natamaan. Ulitin ko ulit. Thank you and God bless sa inyong lahat.